Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Unang linggo ng Disyembre, 22 days na lang at Pasko na. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Attorney Mimi. Magandang araw, Teacher Ellie. Damang-dama na talaga ang holiday fever. Naamoy na ng husto ang simoy ng gasolina sa EDSA at iba pang lugar sa Metro Manila. At nakaka-stress na ang holiday season, Teacher Ellie. Kaya naman kasama natin si Doc MJ Ngo Barcelona, Michael John Barcelona para pag-usapan ang Holiday Heart Syndrome. Si Dr. MJ Barcelona ay isang cardiologist and active consultant yan sa Riverside Medical Center sa Bacolod City. At pakikinggan po natin ng husto para maiwasan ang holiday heart syndrome at maging kaaya-aya ang ating Kapaskuhan. Magandang adlaw sa inyo tanan. Thank you for having me again here dito sa Health Check Plus. Thank you Attorney Mimi, Teacher Ellie for having me here again. Magandang umaga and good morning to everyone. Yun po, Doc, MJ, yun po, alam ko po, may nauna na po tayong pagkwentuhan noon po. Pero pinag-uusapan po natin yung tungkol po sa holiday heart syndrome, yun po, at yun. Ang mga ating holiday Kapaskuhan, New Year po. Ngayon po, Doc, yun po, siguro, nasabi po natin, ito po is dose-dependent po na intoxication, and related sa intoxication ng pag-inom, ng excessive na pag-inom ng alcohol. Doc, MJ, ano po ba ang mga long-term effects ng holiday heart syndrome? Okay, thank you for that question, Attorney. So, long-term effects, mostly, holiday heart syndrome is self-limiting, meaning, ibig sabihin po nun, pag tinigil mo yung pag-inom ng alcohol, kusang mawawala po siya. So, kadalasan, most cases ng holiday heart syndromes, around 90% of the time, self-terminates. So, pasyente, pumunta sa emergency room, lasing na lasing, nag-irregular heartbeats, pag ginamot po yon ng gamot, tapos nalagyan ng swero, madi-discharge after a few days, hindi na yan babalik. So, back to as long as hindi siya babalik sa regular niya na habit of binge drinking, you should not see that patient back to the emergency room. However, there's a small fraction of patients, mga around 10% ng mga pasyente po, na pwede pong magkaroon ng long-term sequelae or long-term complications ng holiday heart syndrome. Nabanggit ko po to last time sa ating previous episode na yung mga pasyenteng meron pong underlying heart conditions na po, katulad ng may mga pasyente din na may comorbid conditions like high blood or diabetes na hindi pa na-evaluate yung kanilang puso, pwede po sila mag-convert to permanent na atrial fibrillation. Just to review lang po na ang holiday heart syndrome is a form of atrial fibrillation or irregular na pagtibok sa puso po natin. So this is only temporary, dapat. So unfortunately for some patients, dahil may underlying heart issue sila, yung na at risk na dapat sila mag-develop ng atrial fibrillation, na push sila mag-develop ng more permanent form of atrial fibrillation in the future because of this particular syndrome, because of the alcohol intoxication. So there are some small percentages ng pasyente, around less than 10%, na nagde-develop po ng long-term permanent atrial fibrillation. And these are the types of patient na tumataas ang risk nila na mag-develop ng stroke in the future. Po, Doc. Napakaganda po na nagsimula po tayo sa holiday heart syndrome, Doc, na usapan. Kasi po katulad po ng sabi po ninyo, after po, self-limiting po siya. So after po, kumbaga, nawala na yung intoxication, ay 90% ng mga patients po na may HHS ay gumagaling na or nawawala na po yung ganitong syndrome. Doc, kaya nga po, Doc, marami po tayong mga kababayan, yung parang masyado pong panatag ang loob kapag wala namang mga sintomas o nararamdaman na health-related. Doc, baka po yung general po na advice po ninyo or medical advice or health advice na dapat po nating gawin tayong mga, lalong-lalo na po siguro yung mayroong nagkakaroon na po ng edad, 40 years old and pataas, baka po meron po kayong general na advice, lalo na po patungkol po sa mga regular test or check-up po natin, patungkol po dito sa atrial fibrillation at saka related rin po sa mga puso.
Okay, thank you for that question. Now, specifically for atrial fibrillation, hindi naman talaga po yan siniscreen regularly, no? So usually may mga patients lang tayong siniscreen ang atrial fibrillation, especially kapag more than 60 years of age na dapat nagsiscreen na po tayo for atrial fibrillation kasi mas common po siya sa mga mas matatanda ang atrial fibrillations. Pero if ang pasyente po meron pong history, pwede po kayo maggawa ng ECG as part ng baseline na evaluation na not necessarily na naghahanap po tayo ng atrial fibrillation. Pero minsan may mga pasyente po tayo na ginagawa natin ng ECG because may history sila ng hypertension or meron silang history ng anginal episodes. Ini-ECG po natin sila para evaluate. And minsan may mga pasyente kami nakuhuli na nagde-develop ng atrial fibrillation even at younger ages like 40 years of age or 50 years old ng mga pasyente natin. Pero on a general recommendation natin, once you reach the age of 40, dapat nagpapa-check up na po tayo sa mga regular blood tests natin katulad po ng mga CBC, complete blood count, mga regular chemistries po natin, tinitingnan natin yung fasting blood sugar po natin, yung mga lipid profiles po natin. We also want to check your uric acid levels, your creatinine levels. We also these are mga parameters natin for your kidney function as well. Tinitingnan din po natin yung mga SGPT or SGOT. These are for liver functions naman. We also like to check mga urinalysis for patients. And sometimes, kung umaabot na po tayo sa certain age group, like for example, nasa 60 years old na yung pasyente, dapat nagpapasama na rin po tayo for prostate evaluation. And for some mga women, I tend to refer patient, especially kung medyo active sila sa kanilang sex life. Nagpapa-pap smear din po tayo. And we also advise patients to have mammogram if they have family history and breast ultrasound if they have strong family history ng breast cancer as well. Okay? And for some patients na may colon CA naman na risk, we also advise patients to undergo colonoscopy. So usually, may mga certain hospitals already have executive checkups na specifically catered to certain patients. So ito yung usually mga order ng mga doctors nila or like myself para ma-evaluate ang pasyente for their wellness checkup. Not necessarily may symptoms, but these are for preventive purposes. So it's better, remember, ang kasabihan na prevention is still way better than a cure. So an ounce of prevention is much better than a pound of cure. Ayun. Napakaganda nung nasabi ninyo, Doc, na prevention is better than cure. Balikan ko lang po yung nabanggit ninyo sa mga high risk dito sa mga heart conditions at mga sa holiday heart syndrome na din, Doc. Sino po ba yung mga high risk pa maliban po sa ating mga senior citizens or mga person greater than 60 years old? Baka po meron pa tayong mga high risk para sa mga heart conditions at mga holiday heart syndrome na din na pwedeng tumama sa kanila. Okay. May mga ibang pasyente of course na meron mga nagde-develop ng underlying structural heart problems. Ibig sabihin po ng structural heart problems, meron po silang underlying problema sa pinaka-architecture ng kanilang ugat. So minsan may mga pasyente hindi talaga natin alam yan kasi specifically may mga pasyente they can live the entire life asymptomatic. Ibig sabihin wala silang nararamdaman. Malalaman mo na lang na magkakaroon sila ng problema is because pwede sila there is other issues na nagpo-push ng kanilang heart problem na mag-manifest. Like in this case, in our situation is yung alcohol intake, no? So sometimes may mga pasyente tayo na di-discover na may underlying heart problems na malalaman lang natin pag ginawa yung 2D echo, may makikita tayo makapal pala yung heart muscles nila. Minsan may mga problem din sila sa kanilang valvula. So ito yung mga pasyenteng kailangan mag-regular check-up sa kanilang cardiologist talaga para mabigyan sila ng payo anong mga pwede nilang gawin at mga bagay na kailangan nilang iwasan. Ayun. Doc, punta naman po tayo sa iba pang mga comorbidities. Nabanggit po natin nung isang
nakaraang episode ng hypertension. Puwede niyo po bang ipaliwanag sa ating mga nakikinig at nanonood, Doc MJ, ano naman po ang hypertension at paano naman po malalaman kung, ang kasamahan natin sa bahay mayroong high blood condition na pala? Ano po ba yung mga sintomas nito? Actually, thank you for that question talaga, Teacher Ellie. Kasi hypertension is actually ang bread and butter namin as cardiologists. Not just in cardiologists, I think as internal medicine doctors talaga. Kasi napakaraming Pilipino talaga na hypertensive, no? So, hypertension right now was redefined na. Kasi dati-rati medyo lenient pa po tayo sa gamutan in terms of sa hypertension. Ngayon, nagiging more, mas more case finding na po tayo sa hypertension. And may mga subsets of hypertension tayo na binabantayan din po. Dati ang siguro alam nyo may stage 1 at stage 2 lang na hypertension. Ngayon po meron po tayong tinitingnan din na like mga white coat hypertension, masked hypertension, and also mga isolated systolic hypertension sa mga matatanda. So usually, ang mga hypertension subtypes na to, maganda, there are two ways to diagnose this, no? Number one is tinitingnan natin dapat yung BP, na dapat nagpapacheck up talaga sila po sa doktor nila. Meron po tayong may kinukuha na office blood pressure or clinic blood pressure. Ito po yung tinitingnan sa clinic ng doktor, no? So normally ang diagnosis po natin for hypertension is pag 140/90 and 90 na blood pressure, 140 yung systolic number, 90 yung diastolic number, yung nasa ilalim, or po yan ha, hindi po end. So, pwede mo na sila malabel as hypertension if you get the same numbers or higher numbers in different visits. Meaning, ang recommendation sa American Heart Association at least 2 separate office visits, no? Sa European, ang sabi nila, 3 kailangan na bisita sa clinic para masabihan ka talaga na may hypertension ka. Kailangan either the systolic number is high or the bottom number is high. Okay? Pero ang kakaiba ngayon is kailangan din i-confirm sa bahay. That's why most patients na sa clinic ko, ina-advise ko talaga na magkakaroon ng digital blood pressure monitor sa bahay para magkaroon tayo ng tinatawag na home blood pressure monitoring. For some patients, hindi available or wala silang capacity to buy home blood pressure monitoring. If the hospital has ambulatory blood pressure monitoring, pwede din po yung alternative para at least one time na check lang po yun. Pero for me, for my personal practice, mas gusto ko talaga meron po sa bahay talaga ang pasyente na digital BP because we want to make sure that their blood pressure is controlled even at home. And sometimes ito po yung pagkuha ng blood pressure sa bahay, makaka-differentiate din po tayo ng masked hypertension or white coat hypertension. Ang white coat hypertension is yung BP ng pasyente tumataas lang pag nasa clinic ng doktor. Pero when they check their blood pressure at home, it's all normal. So there is no point of treating patients with white coat hypertension because mostly this is due to anxiety only or medyo kinakabahan lang talaga ang pasyente kaya tumataas yung blood pressure nila. Kasi may mga pasyente na ginagamot for hypertension na later nalaman na white coat kaya hypertensive, they feel dizzy, they feel lightheaded sa bahay kasi may iniinom sila na gamot that causes their blood pressure to go down significantly. Na hindi naman talaga dapat kailangan. And meron po tayong masked hypertension naman, which is kabaliktaran ng white coat hypertension. So masked hypertension, normal yung blood pressure nila sa clinic ng doktor, pero sa bahay, sobrang taas. Ito yung mga pasyenteng kailangan gamutin. Okay? So, sabihin ng doktor na hindi nag-check sa bahay, ay, normal naman BP mo. Pero in fact, masked hypertensive sila, mataas yung blood pressure nila sa bahay. Ito yung mga pasyenteng kailangan talagang gamutin. Okay? So, may correlation of masked hypertension and long-term cardiovascular risk, no? There's if I'm not mistaken, it's around 30% to 40% risk if left untreated in 10 years. Okay?
Also, before, since I mentioned digital blood pressure monitoring, kung pasyente ko pinapabili ko ng digital BP, pinapadala ko rin sa clinic muna para i-double check namin kung talagang validated or compatible yung nakukuha natin na digital BP at dun sa manual na blood pressure na kukuha ko sa clinic. So at least that way, we can confirm kung talagang totoo yung nakukuha nila na blood pressure at home. Okay? So hypertension now is really a different playing field right now. We are able to treat patients better now because of these new strategies, no? So ang importante lang talaga sa hypertension is regular checkup as well. And of course, kung hypertensive ka na diagnose ka ng iyong doktor, you really have to take your medications regularly and with good compliance. Po, sa ating mga nakikinig at nanonood, ayan, regular check-up, masyado na pong mataas ang bilang ng mayroong hypertension or ang tinatawag nating high blood sa Pilipinas. So, kailangan po pakinggan po natin si Doc MJ. Doc, isa pa rin po doon sa mga concerns natin. Well, yun po, yung nabanggit niyo po about high blood pressure, yung po hypertension, napaka-importante, ang dami na po ang tataas ng bilang. Pero Doc, yung pong dahil sa effect niya, yun po yung baka po mayroon naman rin kayong payo patungkol po sa iwas sa heart attack or sa sakit sa puso, lalong-lalo na po ngayong holiday season na Pasko, New Year, tas parating pa po yung iba pong celebration pa. Okay, so medyo that's a very broad topic actually, yung heart attack, no? Because heart attack is one of the many manifestation ng sakit na tinatawag natin na coronary artery disease. Ang ibig sabihin ng coronary artery disease, meron tayong problema sa ugat na nagsusupply ng dugo doon sa ating puso. Alam natin po, yung puso natin, I have a heart model here. So, ang puso po natin, ang main function po talaga niya is mag-pump ng blood papunta sa circulation natin. Pero, ang puso po natin, hindi yan swapang. Hindi siya kumukuha ng dugo doon mismo sa loob kung saan siya pinupump, no? May sarili talaga siyang ugat na nagsusupply sa kanyang pump itself. Kumbaga, salaryman siya. May sarili siyang sweldo na kukuha talaga. So ito yung sweldo na kukuha niya, yung kanyang dugo dumadaan or dumadaloy dun sa specific na ugat ng nagsusupply sa area ng heart natin, no? So ang mga ugat na nagsusupply ng heart natin, ito yung tinatawag natin na coronary arteries. So para maging efficient yung heart pump natin, dapat walang bara ang ugat natin. So I also have another model. So ito po yung tinatawag natin na model for your artery. So normal artery, dapat pag hinati natin yan sa gitna, may kita natin siya na maganda yung bilog, no? Walang bara at dahil walang bara, maganda yung daloy ng dugo. Okay? Pero kung mataas po ang cholesterol po sa dugo, naninigarilyo yung pasyente, or may risk factors kayo sa katulad ng family history nyo, meron kayong kamag-anak na nag-heart attack at a very young age, may hypertension ka, may diabetes ka, at medyo may advanced age ka na, padahan-dahan na yan na magde-develop ng plaque, yung ugat mo, and eventually, it comes to a point na talagang masikip na yung daanan. When you have this na parang wala na halos dumadalo yung dugo, gawa ng makapal na plaque na yan, that is cholesterol build-up, you develop ischemia or imbalance ng oxygen delivery to the muscles ng heart. And because of that, you can develop angina. Angina is just chest pain. Or kung totally nagkaroon ka ng abnormal chest pain talaga that is not relieved by rest, yun yung tinatawag na natin na heart attack. So pag heart attack, ito yung mga pasyenteng kailangan talagang i-admit sa hospital, minsan ina-ICU, and may mga ibang heart attack patients po tayo na kinakailangan mag-undergo ng tinatawag natin na emergency coronary angiogram para masilip yung ugat niya, para kung sakali may makita tayong bara, maglalagay po tayo ng stent doon sa loob ng ugat sa puso, or minsan kung talagang marami yung bara, nagkakaroon sila ng mag-undergo sila ng emergency bypass surgeries. Ayun po pala, no, Doc.
Doc MJ, salamat po dun sa inyong napaka-clear na explanation patungkol sa heart attack at kung paano po ito nangyayari at ano yung itsura pa pati po nung ugat natin sa loob, no, na na-appreciate po talaga ng ating nakikinig at nanonood kung ano po yung itsura ng ating ugat pagka nagkaka-heart attack. Napakabilis po ng ating oras, Doc MJ. Siguro po meron po kayong huling payo or mga bilin para sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po ngayong Pasko. Wishing everyone a merriest of Christmas. So masaya magsama-sama ang pamilya at makuha ng Christmas bonus at gifts sa mga ninong at ninang natin. Pero laging tandaan, karawaan po to ni Jesucristo, ating Savior and tagapagbigay ng buhay sa atin. So lagi natin alagaan ang iisang buhay na pinahiram ng Diyos may kapal sa atin. So always stay healthy and be happy. Enjoy, pero always do it in moderation. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat sa inyo, Dr. Michael John Ngo, Barcelona. Happy holidays po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa Health Check Plus. Huwag po kayong bibitaw, makakasama po natin ang isang yoga coach at journalist para pag-usapan kung papaano makatulong ang yoga sa pag-manage ng Christmas holiday season stress. Wellness tips susunod na.